Alright, so good day everyone. So another video naman po ito para sa inyo pong learning tutorial for using Microsoft Office Visual application. So today, we are now going to push forward dun po sa susunod ninyong activity, which is all about the flow chart. Okay, so ito po is medyo mas madali po siya, no, compare po sa nauna po nating dalawang activity, which is the line exercises and as well as the circle exercises. So dito, sa ating pong flowchart, meron po tayong tatlong table or tatlong design na pwedeng pagpilian. So hindi ko na po kayo pag-iisipin kung gagawa ba kayo ng sarili ninyong flowchart regarding a process or certain organizational chart, no? So meron na po tayong pagpipilian dito at i-upload ko ito sa Google Classroom. Pipili na lang kayo alin sa tatlong ito yung gagawin ninyo. Okay? Pero bago 'yon, kung makita po ninyo dito sa ating instruction requirements, meron po tayong given line exercises. Ito po siya, yung mga shapes description with referred text, kung ano po yung naka-indicate na details for about the process of the whole flow chart. So now, kung mapapansin niyo, hindi po ito yung madalas na ginagamit nating template, which is the landscape orientation ng ating pong drawing. So ang gagawin po ninyo, papalitan natin ngayon yung ating pong template ng panibago pong presentation, which is naka-portrait na naman na po siya. Okay, so simulan natin with the use of the application. So search ko muna po dito yung Visio application. Ayan. And then open po natin. So mag-open po tayo ng panibago. So dito po, pwede po kayong gumamit ng general template and as well as the flowchart template, no, for this activity. So at this time, syempre general pa rin po muna yung aking gagamitin para lahat po ng available basic shapes is nandoon pa rin. No? Basic shape, same metric, and then create. Alright. So, kanina, nabanggit ko po na hindi na po landscape yung orientation natin. Naka-portrait na po tayo. So, ganun po yung gagawin natin dito sa part ng page setup ng ating papel. Okay? So, file, page setup, and then hanapin po natin ulit yung ating pong paper size, which is the folio, which is 8.5 by 13. And then, kung papansin niyo, naka-select na po yung ating portrait as the orientation. Kasi naka-default po talaga na portrait yan. Okay? So, just simply click apply and then okay. So, ito na po yung ating long size ng bond paper in Philippine settings, which is the 8.5 by 13 inches. Okay? So, next. Right after having this setup, syempre, tsaka po natin i-layout yung ating pong panibagong borderline and title strip. So the same process kung paano po natin ginawa yung ating pong landscape setup for the borderline and title strip. Kaya lang dito, ang naiiba na ay is yung top area ng ating papel. Kasi nung nakaraan sa left side tayo medyo mas malaki, 'di ba? Yung sukat. So maglagay tayo ulit ng mga linya para diyan as our guided construction line. Okay? And then, let's set kung ano po yung size na gagamitin natin for this particular area. So, from here, sa top nga po kanina nabanggit ko na ayan po yung mababago yung sukat. So, ang mangyayari, siya po is magiging 1 inch. Okay? And then, yung iba po, yung ating pong left, right, and the bottom part will be 0.5 inch. Okay? So, ang gagawin lang natin is, i-type natin from the length is 0.5 IN. So, wag niyo pong kakalimutan yung unit para hindi na po kayo mag-convert pa, no? From inches to mm. Okay? So, ganun din yung gawin natin sa ilalim. From the length, we should type 0.5 or 0.5 IN. So with that, we have here the selected fixtures para po sa measurement ng ating pong portrait area ng paper. Okay? So right after that, syempre, the same process, we need to make a line, no, para po sa ating pong magiging guide for the border line. Then, line for this or yung ating pong vertical line para po dun sa ating left side and then on the right side. Okay? So again guys, sosobrahan ko na naman po yung mga line, no, para
later, pag nag-trim ako, hindi ko na kailangan mag-adjust ng mag-adjust, no, per part ng ating pong border. Okay? So just simply follow yung naka-indicate po na measurements, no, for this particular area. So pag okay na, tsaka natin tanggalin yung ating mga guide. Okay? And from here, tapos select all or control A. Okay? Tapos tsaka tayo mag-shape, operation, and then trim. So tanggalin natin yung mga nasa gilid para hindi po siya mukhang madumi. Yan, or merong mga excess line dyan. Okay? So right after that, we should now have the title block. So from here, gawa po tayo ulit ng another 1 inch. So type lang natin dito 1 IN, enter. And then let's have the another horizontal line for the height of your title block. Okay? Then right after that, syempre we should have the designated details for this area. So the same process pa rin po, kailangan dito po sa gilid na to, meron tayong 1 inch, no, na sukat para po sa ating drawing logo. Okay? So apply on this and then adjust this area. Okay? Tapos move natin ulit siya from this point, no, sa pinakadulo. Tsaka tayo maglagay or i-copy natin yung linya na to para meron na po tayong reference for the rating or remarks, no, ng inyo pong activity. So, dyan natin siya ilalagay. And then, yung natitira dito sa ating pong gitna, ito naman po yung i-divide na natin, no, na sukat. So, we have 140.5 mm. So, labas natin ulit yung calculator. Okay, open. And then, let's have 40 rather, 0.5 divided by 3, we have 46.83. So, type natin dito sa length, 40, again, nakalimutan ko, 46.83. Okay? So, 46.83. Enter. So, ito po yung designated na sukat for this area. So, copy and then paste it, then lagay dito. Okay? And then, the same on this area, copy the vertical line and then position that dito. Okay? So with that, we have here the proper orientation for the portrait, no, and title blocks. Pero syempre, kumpletuhin natin yung details. So let's have Control A or selection from this point, Control A. Line weight will be the thickest one, yung ating pong line weight number 17. Tapos lagyan ko na siya ng detail, no, para kita nyo pa din po kung ano po ba yung mga detail description na dapat na-indicate natin. Okay? So, fill color as black and then text tool sa loob nito. Let's have it text color as white, then black. I mean the bold. Okay? Tapos, 30 natin, Arial, and then type ID. Okay, caps lock ID dash 1. Okay. So, since sira po ang aking keyboard, labas natin yung screen keyboard. Okay. Ayan. So, meron na tayong ID dash na lang. Okay. We have ID dash 1. Click sa labas. Okay. So, we have here the first detail. And the second part, syempre, text ulit. Lagay natin yung pangalan ng school. Another dash. Ayan. Kailangan ko na naman ng dash. And then CIT. Okay? Tapos, syempre we need to set, no, kung ano po yung magiging height ng text ninyo. Siguro mas okay yung 10. And then wag na natin palitan yung Arial and then wag na nating i-bold. Okay? Aries CIT. Tapos, syempre, let's have copy and paste this text. And then, another description as a BSIT, your major, for example, kayo po ay 1A. Kunwari, no? 1A. And then, since maliit po yung ating space, pwede pong initial na lang ng inyong major. For example, you are food technology. Let's have FT. Okay? As stand for food technology. Okay? Ayan, pwede na pong ganyan. Next, syempre dito po sa gitna, medyo mahaba po ang title natin sana, no, as working drawing problem. Palitan po natin siya ng flowchart.
So since flowchart lang naman po ang ating gagawin from here, and then copy and paste it, another plate number. Okay, so pang ilang number nyo na po ba ito? So bahala na po kayo dyan mag-indicate, no? For example, pang plate number 18 na natin, no? Kunwari. Yan. Next, syempre on the side, we have to put another details, which is COD by, pwedeng initial na lang. Or sige, wag na natin ilagay yung COD by, pwedeng ang ilagay nyo na lang po dito is yung last name po ninyo. For example, you are De La Cruz. Okay? So, yung initial po ng first name at saka yung ating initial, middle initial. For example, you are, meron kang middle initial din na C. Okay? So, pwedeng ayan na. Ayan. Para magkasya po dun sa space. And then, sa part naman ng pangalan ko, pwede nyo na lang pong ilagay dyan is Alcantara RA. Okay? Pwede na yan sa setup ng aking name. Okay, from this area. Tapos, on the last part, syempre, hindi po pwedeng mawala yan. Diyan ko po kasi ini-indicate kung ano po yung inyong magiging rating. No? Based po doon sa gagawin po ninyong activity. Okay. So ito pong flowchart, very easy lang po siyang gagawin. Kasi ang kailangan lang po natin ditong i-present is kung ano po yung mapipili ninyong flowchart dito sa tatlo. Okay? So halimbawa, no, ito po yung napili natin, yung phase 2 preliminary design. So ang gagawin nyo lang po, just simply have the shapes, then yung mga arrowheads, tapos yung mga line na naka-indicate dyan. So ang gagawin lang po natin, sige, mag-double screen ako, lagay ko dito yan para meron akong reference. Ayan. Tapos, pwede nating i-select lang, no, on this side kung ano ba yung mga kailangan natin. For example, we have circle. So, kuha tayo ng circle dito. We have rectangle. And then we need parang diamond shape. So, sa diamond shape, kung hindi available sa mga given shapes, pwede kang kumuha ng square and then just simply rotate it. Okay? And then, lakayan ulit natin. Ayan, adjust nyo lang po yung length ng ating pong mga object. Ayan. Tapos, position that kung saan po yung desired position. And then, liitan po, no, yung ating pong mga shape. Ayan. So, for example, meron tayong ganyan. Ayan, merong linya. Tanggalin natin. Ayan. So, dun sa ating pong ginagayahan, meron siyang parang arrowheads, no? Or parang mga arrows, no? So, pwedeng ang gawin nyo lang, ibaba nyo po dito, may kita nyo na po yung mga arrow dito sa baba. So, halimbawa, ang kailangan natin is a 45-degree single line. So, kanina, dito po sa ating reference, papunta siya sa side na to. So, ang gagawin nyo lang po, click nyo to, palitan nyo yung angle. Okay? Kung 180 degree yan, gawin mong 0. Papunta na siya sa kabila. Okay? And then, tsaka nyo i-place kung saan siya naka-indicate, tapos pwede nyo i-adjust yung nipis po ng arrow, no, na ilalagay po ninyo from this area. And then, to simply put the text indicated in this area, halimbawa, experience and technology. Okay? O double-click nyo po yung shape. Ayan. Tapos type nyo po, no, experience and technology. Okay? Pero dito po sa part na to, kapag hindi nagkasya, for example, nagkaganyan, no? And then meron tayong part dito, for example, nakalagay best, ganyan, no? Dito sa part na to. Pag dinouble click mo siya at nilagyan mo ng best, okay? Pagka-click mo sa labas, naka-rotate po yung text. So, ang gagawin nyo lang po dyan, wag po kayong magdo-double click sa mismong shape. Ang gawin niyo, mag-click kayo dito sa text tool sa taas, tapos sa labas kayong mag-type. Okay? And then, pag-click sa labas, click natin yung pointer tool. Ayan, adjust natin yung grip, tapos pwede nating i-place na lang dito sa mismong shape para hindi na kayo mahirapang mag-adjust ulit, no, nung mangyayari dun sa pinaka-format nung magiging shape ninyo from this area. Okay? And then, syempre, dapat dun po sa mga in-indicate ninyong mga shapes at saka mga klase ng mga details, lagyan nyo po ng kulay ito. Okay? So, paano ba maglalagay ng color from the designated area ng mga shapes na nilagay natin? For example, ito, no, lalagyan natin ng color. Punta ka lang sa fill, tapos pili ka ng color na sa tingin mo medyo magpapaganda dun sa gawa mo. So, pumili kayo ng kulay na hindi masakit sa mata. For example, sa experience and technology,
gamitan natin ng medyo light na blue na tint na 20%. Ayan. And then yung rectangular shape na ang naka-indicate na detail is solution of design concept. Okay, hindi ko na ita-type no guys kung ano yung naka-indicate na details dyan. Okay? Kasi ito is madali lang naman. 10% naman natin. And then yung best, tingnan natin kung medyo lagyan natin ng medyo darker. Okay? So bahala po kayo sa shades ng mga kulay na pwedeng paganda doon sa magiging flowchart ninyo. Okay? So dapat ganito lang po yung kalalabasan niya, and the same process on how to save it, just simply click on the save file, tapos i-convert na lang po siya into PDF. Okay? And then with that, we have the um, the drawing activity for your flowchart. Okay, so again, pipili lang po kayo dun po sa tatlong image available na i-upload ko po sa inyong uh, Google Classroom. Okay, so pili po kayo kung Phase 2, Preliminary Design, kung Phase 3, Detail Design, or Phase 1, Feasibility Study. Okay, so I hope you follow, and sana magawa po kaagad para hindi po kayo matambakan ng mga activity pa. Okay, so thank you for watching.